si Kang Tolentino? Maaari, hindi natin nga alam, kaya nga dapat tayo mag-ingat. Tignan natin yung track record. Ang importante po rito ay isang salita, consistency. Mas gagalangin ko pa yung mga katunggali natin ngayon na katunggali natin mulat sa pool kesa isang kakampi na dati katunggali na maaaring maging katunggali na naman kasi hindi nyo maasahan yung mga ganyang tao. Sa madaling salita po, attorney, hindi ho kayo nagtitiwala sa kanya. Oo, yun, mismo. Attorney, pwede po malaman kung anong sinampan yung kaso at saan pong lugar? Sa ombudsman po na ngayon ay nililiti sa Regional Trial Court ng Bulacan. Graft po at saka yung violation ng regional ng revised penal Anong code. taon po yan, attorney? 2 years ago po. Okay, naunanawaan na namin. Attorney, yung Hindi po, hindi talaga namin alam. Okay, thank you, okay, thank you. Hindi na dahil. attorney Hindi nung talaga on matters of principle mahirap eh. Ginawang patungan yung... Salamat po, attorney. Salamat po. Attorney, naunawaan na. Si Tatay Digong hindi nakipag-compromise yan. Ha? Kita nyo, kahit noong klarong-klaro na mananalo si BBM, binabatikos pa rin yan. Sinasabi niya, weak leader, Tuloy-tuloy pa drug rin. user. Sabi ni Tatay Digong yun, ha? Hindi ako. Correct. Kahit alam niya na kapag nanalo si BBM at hindi siya tumigil, maapektuhan si VP Sara, pati siya maapektuhan at nangyari na nga, hindi siya tumigil. Tuloy-tuloy Bakit? pa rin. Sapagkat yan po ang may tunay na prinsipyo. At yan ay ang Duterte. Opo, yan ang Duterte brand. Hindi dapat silang nagpapauto sa isang hunyanggo na ang daling magpalit ng kulay. Dilaw ngayon, pink imagine, noong 2025 lang, binabatikos pa niya si VP Sara para lang ma-project yung kanyang candidacy, yung kanyang party list, natalo. So, what does she bring to the table? Dumami ang followers ni Guanzon, hindi dahil follower niya. siya ay sikat. Kasi Tama. talo nga yung party list niya eh. Dumami siya ang dahil followers dumikit. niya nung siya ay bumaliktad na at dumikit na dito sa mga DDS. So, she brings nothing to the table at baka masira pa tayo. Noong araw ng Davao, parang nandun siya, attorney. Oo, nandun siya. So hindi siya nakalapag dun sa entablado. Napumunta siya sa entablado pero kinonfronta ko siya. Kinonfronta ko siya. Nakausap kayo, attorney? Oo. Hinarap ko siya, sabi ko, pambihira ka. The nerve. Pagkatapos ng lahat ng sinasabi mo kay VP Sara, you dare show your face here? Anong klaseng tao ka? Di ka ba nahiya? Pati kay Tatay Digong, tinira din niya eh. So Sinabi pa niya noon, di ba? Dapat daw magpatingin ng utak si Tatay Digong. Di ba binalikan siya? Bakit Yes ako po. lang, di siya rin? Yes O, po. di ba? At siya nagbablock ng kandidatura ni Tatay Digong. Bakit ngayon sisingit-singit? Maganda din to, attorney, na nalaman namin sa'yo kasi hindi namin alam na ganun pala ang situation. Kasi po, ang panawagan niya ngayon na lahat ng vloggers, small time or ni-invite niya, pwede siyang mag-collab or so syempre attorney, nagdadalawang isip kami kung ano ba talaga Nasa sa stance inyo niya. naman yun eh. Hindi ko naman kayo pipigilin eh. Oo. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang diskarte. We're all adults. Ang atin lang maging discriminating tayo. Kasi di ba, sabi nga nila ang ama ng sinungaling ay ang si Satanas. Tama Kaya po. maganda po, attorney, yung ginagawa niyo. Ganda Salita po. kayo para yung ibang mga DDS Ma-highlights na nasa mo na. Davao particular, ay nakikita kong kinocontent siya. Yes po. Nakipagkita sa isang restaurant, Ito, andun maganda sila, to. nagkukulab sila ron na Kulab. paunti-unti. Oo, So yan ang maganda. ginagawa niya eh. She's insinuating herself. Pero panoorin niyo yung mga dating sinasabi Maganda po niya, nagsasalita di ba? kayo. Pero attorney, actually, tungkol dito. plan namin, attorney, nag-observe pa kami. So, sabi ko parang mayroon kaming nararamdaman sa'yo na yun nga, itong situation. Kaya, ito po, maliwanag na sa amin kung saan dapat kami manindigan. Thank you po. Si Rowena Guanzon ay gagawin ang lahat. Sasabihin ang lahat na gusto niyong marinig. Yung matatamis na salita para lamang maging senador sapagkat gusto niyang maging senador. Yun ang nakakatakot. Hindi na pwede Ang yun. isang tao na lahat ay gagawin para makuha yung kanyang adhikain, kahit magsinungaling, magkunwari, magpa-cute-cute, nakakatakot na tao po yan. Parang si BBM yan, di ba? Lahat sinabi, pinuri si Tatay Digong, ay hindi daw papansinin yung ICC, di ba? Pagkatapos nung nasa poder na, baliktad na ginawa, inapi na si VP Sara, nakakatakot yung taong yan. Nangyari na sa atin. Apo, wag na paulit-ulit. Otherwise, kung papauto tayo,
At Walang sasabihin mangyayari. talaga nung kabila, kita nyo, talagang mahihil Mabilis na yung mga mauto. DDS, madaling utuin. O, Tama. papayag ba tayo sabihin na ututo naman Hindi pala yung po. mga yan, madali pala, malin lang yan eh, di ba? Yun ang aking objection dyan. So, attorney, yung swift na movement ni Attorney Guanzon from Dilao to Dilao to DDS, kasi ngayon palagi na siyang Nandun pa rin. bumubuntot-buntot kay BP Sara. Ano naman kung masasabi niyo dito sa mga pro-Dutertes na nagsasabi na, ano naman ngayon kung nag-swift na siya ng maka-Duterte na yung kanyang pag-iisip ngayon, na something na-realize niya yung pagbabago, kaya maka-Duterte na siya daw ngayon. Ano naman po masasabi niyo sa kanila? Hindi ganun kadali yun eh. Baliktarin natin. Halimbawa, mamaya lumabas ako rito, pumunta ako Malacanang. Sabihin ko kay Lisa Araneta, Ma'am, Panyera, tama pa na si BBM, he's the greatest president ever. Magaling yan. Yung mga DDS, mali ang sinasabi niyan. Tingin nyo, pagtitiwalaan ako ng mga yon? Hindi. Siyempre. Ba't pagtitiwalaan natin yung mga ganung Correct. tao? Tama. Di ba? Tama po yan, nyo. Attorney. Tama. Pumunta ako sa Malacanang ngayon. Ayoko na po sa DDS. Sa inyo na ako, Mr. President. Mali yung ginagawa ni Tatay Digong. Dapat talagang makulong yan. You think they will trust me? No. Hindi. Bakit natin pinagtitiwalaan Balimbing yung is tao a yan? balimbing. Oo. Palimbing po. Oo. Walang Thank you. iniwan yan. Ito, may storya ako. Medyo mahaba lang pagtsaga nyo ko. Po. May istorya. May isang palaka na nasa isang dahon, lumulutang palaka nasa river. May naaanod na Scorpio. Sabi ng Scorpio dun sa palaka, Mr. Palaka, tawid mo ko, malulunod ako, pwede bang pumunta ako sa likod mo? Itawid mo ko dito sa river. Tinawid niya. Sabi nung palaka, ayoko nga. Bakit? Pag dumikit ka sa akin, tutuklawin mo ko Hindi kita tutuklawin. Siyempre, tutulungan mo ko So, sinakay niya yung Scorpio, tinawid niya. Nung nasa bambang na, tinuklaw siya. Sabi niya, bakit mo ginawa yan? Sabi mo, hindi mo ako tutuklawin. Pasensya ka na. Yun talaga ako Nature niya. Hindi basta pwedeng magbago ang tao. Nature niya yun. Kung nature mo yun, na ikaw ay balimbing, traidor, sinungaling, ikaw na yun. Yan po. Hindi na mababago yun. Yan po ba may pagkakaiba sa kwentong unggoy at saka sa pagong? Iba naman yun. Ang sinasabi dito, hindi ganun basta nagbabago ang tao, di ba? Ang iyong kulay ay mananatiling kulay mo. Attorney, pwede malaman kung ano po yung sinagot ni Attorney Guanzon dun sa pagkumpronta mo dun sa Davao. Sa Davao. Sabi niya, I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. Kita mo, hindi siya sumasagot ngayon kasi alam niya, ang lahat ng sinasabi ko totoo. Anong depensa niya? Sasabihin niya, hindi niya Facebook page yun. Nasa akin lahat ng resibo. May screenshot ako. Yung pinatatalo ko sa GC natin. Yun Attorney. Oo. ano Yun mababasa nga niyo? po. Attorney, after niyo po mag-speech sa Davao, tapos after din po mag-speech ni Madam Rowena Guanzon, meron pong isang eksena, senaryo sa ibabaw mismo ng tablado, parang nagtatalo ho kayo. Ano pong napag-usapan? Before yun, before. Before ba yun? Okay. Ano pong mga napag-usapan niyo doon? Yun nga, kinumpronta ko siya. I called her out. Kasi hindi naman tayo plastic Makipagkabayan tayo. Ay, sorry. Sinabi ko, ang kapal mo naman. Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo kay VP Sara, pupunta ka rito. Pupunta ka sa entablado, kakamayan mo. Anong klaseng tao? Kasi ako, kita nyo yung nangyari sa amin ni Jess Falsis, di ba? Galit ako sa kanya. Binabatikos ko siya, binabatikos niya ako. Nung nagkita kami, hindi kami nagkamayan. Kasi magpakatotoo ka. Right. So ngayon, Attorney, hindi na maplaplantya yung gusot niyo. Walang gusot sa amin. This is a matter of principle. Wala kaming pinag-awayang personal. Ang aking gusot ay I cannot mix with someone na walang prinsipyo, na plastic, na mapagkunwari, mapagbalat kayo, sinungaling. Yun ang sa akin. At nangyari na paulit-ulit. Ganun na naman gagawin Ganun natin ngayon. oo, di ba? 2028, dapat ready na tayo. Oo. We should be discriminating. Hindi ko sasabihin, huwag nyo iboto, huwag nyo endorse. Kasi sa inyo yan, malaya tayong lahat But, gamitin ang utak kasi baka mabudol na naman. Ilang beses tayo nabubudol. Kawawa naman tayo kung mabubudol na naman tayo, di ba? Kaya kailangan natin isang kapasyo para magkwento ng Wala akong sinasabi, ayoko nga kasi ang aking kapalaran ay nasa kamay ng partido. I am a member of PDP. I take my orders from PDP. Kaya hindi ako nagdedeklara ng kahit ano kasi hindi tayo ganoon. Ang daming problema, mamumuliti ka kaagad. Sasabihin mo agad, kakandidato ka, bago mangangampanya ka na. Hindi ba sir, yung katulad kay Guanzon sir, yung kulay niya, yung mga estratehiya niya, may masabi niyo, tulungan mo kami. Ang mga nanonood sa Hindi, atin. ganun nga yan
they will try to insinuate themselves. Kaya di ba yung istorya ng Trojan horse? Alam niyo yun, di ba? Yung mga Griego, hindi nila ma-penetrate yung depensa ng Troy. Ang ginawa nila, pumunta sila sa parang kabayo na walang laman sa loob. Kunyari, umalis na sila. Hinila ng mga Trojan. Yung pala, nasa loob sila. Minasakir nila yung nasa loob. Ganyan kasi, ang problema ng PDP ay good problem. Lahat ng tao pumupunta sa atin kasi sinking ship ng administrasyon eh. Nakikita nila na ang PDP ang party of the future. Dito mga galing ang mga future leaders na maaayos, na aayusin. Ang ginagawa nila para hindi mangyari yon, siguro sa tingin nila sa dami ng dumadagsa sa PDP, nung kami nag-BMS sa Quezon City, in-expect namin 100, 250 dumating. Oh. Hindi namin malaman kung paano pakakanin. Good problem. Siguro sa tingin nila, since maraming dumadagsa sa PDP, hindi na natin masusuri. At baka akala nila, lahat na lang itatanggapin natin. Kung tatanggapin natin ang lahat ng pupunta sa PDP, di wala na tayong pinagkaiba kay Martin Romualdez at saka kay Marcos, kay komunista, kay dating kritiko, di ba? Si De Lima, si Chel Jokno, na minumura sila dati, sinasabi Marcos never again. Nung pumunta sa kanila, pinagtiwalaan nila. O, gusto ba natin yung ganong isang partido na walang paninindigan? Ayaw natin yun. Correct. We are principled. Iba tayo. Kaya nga tayo ang natitirang genuine na oposisyon. Attorney, may iba naman po tayo ng kaunti. Matanong lang po kayo kung ano po masasabi